Apo, test mic. Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Biyernes, makakasama natin bilang special guest co-host si Police Master Sergeant Aideline Bustamante Barido, Mrs. National Universe 2024 First Runner-Up. Magandang umaga sa iyo, ma'am. Magandang umaga po sa inyong lahat, sir. Huwag po nating kalimutan i-like, i-follow, at i-subscribe ang page ng Philippine National Police Community Affairs and Development Group, PKG, Tagapag-ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ng PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Paghahain ng warrant of arrest, nauwi sa engkwentro, 1 patay at 2 arestado sa Maguindanao del Norte. Lalaki na nagtangkang magbenta ng shotgun, arestado sa ikinasaang bypass operation sa Baguio City. At babae, nasa kote matapos tangkang iposlit ang shabu sa loob ng kulungan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa mas pinabilis na pagresponde ng ating mga kapulisan, agad na rumusponde ang Santa Maria PNP matapos makatanggap ng tawag sa 911
ukol sa nakahambalang na puno sa kalsada na pwedeng magdulot ng trapiko sa Santa Maria, Pangasinan. Patuloy namang pinaalalahanan ng PNP ang publiko na huwag mag-atubiling tumawag sa 911 para i-report ang anumang sitwasyong maaaring magdulot ng peligro o abala sa komunidad upang agad itong matugunan ng mga otoridad. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Jan Del Supremo. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Santa Maria PNP matapos makatanggap ng tawag mula sa 911 emergency hotline kaugnay ng isang bumagsak na puno na nakaharang sa bypass road sa Barangay Kaoplasan, Santa Maria, Pangasinan. Base sa report, agad na pumunta ang Santa Maria PNP sa lugar upang i-verify ang insidente. Pagdating ng mga responding personnel, agad nilang isinagawa ang tamang koordinasyon para sa cutting at clearing operations ng punong nakaharang sa kalsada. Sa kanilang mabilis na aksyon, naibalik ang normal na daloy ng trapiko at naiwasan ang posible aksidente na maaaring idulot ng sagabal sa daan. Isa na namang matagumpay na 911 call response ang naitala. Patunay ito na sa mabilis na koordinasyon at aksyon ng ating kapulisan, naihahatid ang agarang serbisyo at masisiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Jan Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Jan Del Supremo. Matagumpay na naisilbi ng mga otoridad ang warrant of arrest laban sa 4 na individual na kabilang sa listahan ng most wanted person, provincial level sa lalawigan ng Rizal. Alamin ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Rosemary Rapis. Matagumpay na isinagawa ng warrant personal ng Binangonan Municipal Police Station ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest laban sa 4 na individual na kabilang sa listahan ng most wanted person, provincial level sa lalawigan ng Rizal. Dakong alas 3:40 ng hapon sa Bureau of Jail Management and Penology sa sitio Gupiing, Barangay Lunsad, Binangonan, Rizal, sinilbihan ng warrant of arrest ang akusadong si alias Michael para sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang warrant ay inisyo noong August 7, 2025 ng Regional Trial Court, Branch 69, Binangonan, Rizal. Kasunod nito, dakong alas 4 Gs ng hapon sa parehong lugar, sinilbihan din ng warrant ang akusadong si alias Jose Alberto na nahaharap sa parehong kaso sa ilalim ng bisa rin ng warrant na inisyo ng nasabing korte noong August 7, 2025. Dakong alas 4:30 ng hapon, sinilbihan naman ng warrant of arrest si alias JP sa bisa ng warrant na inisyo noong July 28, 2025 ng Regional Trial Court, Branch 69, Binangonan, Rizal para rin sa paglabag ng Section 5 at Section 11 ng RA 9165. At dakong alas 5 ng hapon, sinilbihan ng kapulisan ang akusadong si alias Dennis para rin sa parehong paglabag sa RA 9165 sa bisa ng warrant na inisyo noong July 28, 2025. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Binangonan MPS laban sa iligal na droga at kriminalidad sa ilalim ng direktiba ng Rizal Police Provincial Office at Pro Calabarzon. Ang lahat ng nasabing akusado ay nananatili sa kustodiya ng BJMP para sa pagsisimula ng kani-kanilang sentensya. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rosemary Rapis, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Huli ng mga otoridad sa isinagawang bypass operation ang isang lalaking nag-aalok umano ng shotgun sa Baguio City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Jomalyn Kakadnindin. Arestado ang isang individual na nagtangkang magbenta ng isang shotgun sa isinagawang bypass operation sa Baguio City hapon ng ika-19 ng Agosto taong kasalukuyan. Batay sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ang CIDG Regional Field Unit 14 hinggil sa isang lalaki na nag-aalok umano ng shotgun para ibenta. Agad na nagsagawa ng uplan paglalansag Omegang mga operatiba sa pangunguna ng CIDG Regional Field Unit 14 Regional Special Operations Team, katuwang ang Baguio City Police Office at ang City Mobile Force Company.
Ang operasyon ay nagresulta sa pagkaaresto ng nasabing individual at pagkakumpiska ng isang shotgun na may serial number, 78 piraso ng 500 peso bill na budol money at iba pang mga ebidensya. Isinagawa ang pag-imbentaryo sa mga nakumpiskang ebidensya sa mismong lugar at harap ng arestado na nasaksihan ng mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Baguio City at iba pang mga saksi. Matapos basahan ng kanyang mga karapatan sa salitang kanyang naiintindihan, dinala ang arestado at mga nakumpiskang ebidensya sa tanggapan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon. Mahaharap ngayon ang arestado sa kasong paglabag sa RA 10591 o mas kilalang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng pambansang pulisya ay patuloy sa pagpapaigting ng kampanya laban sa iligal na pag-aari at pagbebenta ng baril upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa para sa mas ligtas na komunidad. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Jomalyn Kakanindin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Jomalyn Kakanindin. Arestado ang isang lalaking naaktuhang nagsusugal at nahulihan ng iligal na droga sa Barangay Bangbang, Pasig City. Patrolwoman Ivy Corporal sa report. Arestado ng mga tauhan ng Pasig City Police Station ang isang lalaki na nahuling aktong nagsusugal ng Caracruz at nakuhanan pa ng hinihinalang shabu sa Barangay Bangbang, Pasig City bandang 1:50 ng hapon. Kinilala ang sospek na si alias Mark, 29 anyos, binata, isang aircon technician at residente ng Barangay Bangbang, Pasig City. Nakumpiska mula sa kanya ang perang pangtaya sa iba't ibang denominasyon, 3 pirasong barya at isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang na humigit kumulang 0.15 gramo na may malaking halaga. Dinala ang sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Station Drug Enforcement Unit para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o Anti-Illegal Gambling Law at Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ivy Corporal. Kulungan ng bagsak ng isang 59 anyos na babae ng Cabanatuan City, PNP, matapos magtangkang ipuslit ang ilegal na droga sa loob ng kulungan. Nakibalita dyan si Police Corporal Jessel Rivera. Isang babae ang nahuli ng Cabanatuan City PNP matapos ang tangkang ipuslit ang hinihinalang shabu sa loob ng custodial facility ng Cabanatuan City Police Station. Ayon sa investigasyon ay dumalaw ang sospek sa kanyang nakakulong na asawa sa nasabing istasyon. Sa isinagawang standard inspection ng mga otoridad sa kanyang daladalang gamit ay nadiskubre ang isang heat-sealed plastic sachet na may lamang tinatayang 0.3 gramo na hinihinalang shabu na nakatago di umano sa bulsa ng isang pares ng maong pants na balak niyang ipasok sa kulungan. Kaya naman agad na inaresto ng Cabanatuan City PNP ang sospek at nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa isang pahayag ay iginiit ni Police Colonel Heril Dagwit Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, na hindi nila kukonsintihin ang pagpasok o paglaganap ng iligal na droga sa loob ng mga kulungan. Mula dito sa Central Luzon, ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Giselle V. Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Jessel Rivera. Muling nakamit ng Cagayan Police Provincial Office ang plaque of recognition mula sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2
bilang pagkilala sa kanilang matagumpay na pagpapanatili ng isang drug-free workplace status. Ang magandang balitang hatid ni Patrolwoman Lainey Lorenzo. Nakamit ng Cagayan Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Mardito G. Angulwan, Provincial Director, ang plaque of recognition mula sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2 bilang pagkilala sa kanilang matagumpay na pagpapanatili ng isang drug-free workplace status nito lamang ika-20 ng Agosto taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Mr. Renante C. Rosero, Chief Administrative Officer ng PIDEA Regional Office 2, ang naturang pagbibigay ng parangal. Sa kanyang mensahe, ipinaabot niya ang pagbati at pagpuri sa Cagayan Police Provincial Office sa kanilang disiplina at dedikasyon upang mapanatili ang isang drug-free workplace. Dumalo rin sa seremonya sina Mr. Jojo C. Gayuma, Provincial Officer ng PIDEA Cagayan, Police Lieutenant Colonel Pepito A. Mendoza Jr., Deputy Provincial Director for Operations, Provincial Staff, Officers, Police Non-Commissioned Officers, Non-Uniform Personnel at mga OJT mula sa Cagayan State University. Samantala, binigyang diin naman ni Police Colonel Angulwan na ang nasabing pagkilala ay patunay ng masidhing pangako ng Cagayano Cops na maging huwaran sa probinsya at buong rehiyon pagdating sa pagiging drug-free workplace. Bilang pasasalamat, nagbigay rin ng token of gratitude si Police Colonel Angulwan sa PIDEA sa kanilang patuloy na suporta sa mga programa ng Cagayan Police Provincial Office. Sa pagtatapos ng programa, muling pinaalalahanan ang lahat na ipagpatuloy ang pagtutulungan at suporta sa mga inisyatibo ng pambansang pulisya at PIDEA tungo sa pagpapanatili ng isang drug-free workplace at kampanya tungo sa isang drug-free province. Ang Cagayan Police Provincial Office, katuwang ang PIDEA at ang pamahalaan ay nananatiling matatag sa pagsusulong ng bagong Pilipinas. Isang ligtas at maunlad na lalawigan para sa lahat. Mula dito sa Cagayan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lorenzo. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Matapos maaresto ng mga kapulisan sa Lapu-Lapu City, Cebu, sa kulungan ang bagsak ng tinaguriang top 10 most wanted person dahil sa kaso nitong statutory rape. Tuloy-tuloy namang pinaiting ng kapulisan ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person upang matiyak ang hustisya para sa mga biktima at mapanagot ang mga may sala. Patrolwoman Flora May Asares, ibalita mo. Sa kulungan ng bagsak ng top 10 most wanted person ng Central Visayas na may kasong statutory rape matapos maaresto ng kapulisan ng Lapu-Lapu City sa Purok Yellow Bell, Barangay Luok, Lapu-Lapu City, Cebu noong ika-20 ng Agosto ng taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Felix C. Cleopas III, Station Commander ng Police Station 3 Lapu-Lapu City Police Office, ang suspect na si Marvin, 22 anyos, na residente ng Sangi Interior Paho, Lapu-Lapu City, Cebu. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 8:55 ng gabi, nang maaresto ng mga otoridad ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na inisyu ni Honorable Jose Alfonso Maliper Gomos, presiding judge ng Family Court Branch 5 FC, Lapu-Lapu City, na walang rekomendadong piyansa. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 3 LCPO ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ako po'y nananawagan sa ating komunidad na makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating lugar. Naway maging responsable tayong lahat sa pagsunod sa batas, pag-iwas sa anumang uri ng gulo o illegal na gawain at sa pagiging mapagmatyag sa ating paligid. Tandaan po natin, ang isang ligtas at tahimik na komunidad ay nagsisimula sa disiplina at pagkakaisa ng bawat isa. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares. Alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flora May Asares. Nahaharap sa kasong Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Act of 2002 ang magkapatid na suspect sa isinagawang operasyon ng mga kapulisan
matapos mahulihan ng baril at iligal na droga sa La Paz, Iloilo. Patrolwoman Julibel Avior, ibalita mo. Ang dalawang magkapatid sa ikinasang bypass operation ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 2 sa Zone 5, Barangay Nabitasan, La Paz, dagong alas 8:18 ng gabi, nito lamang ikalabinsyam ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Nonoy Boyboy, 26 na taong gulang, main target, at ang kanyang kapatid na si alias Toto Panot, 30 taong gulang, kapwa residente ng naturang lugar. Ayon kay Police Captain Jeffrey Delgado, officer in charge ng ICPS-2, 3 buwan nilang minanmanan ng mga suspect bago isinagawa ang matagumpay na operasyon. Dagdag pa niya, dati nang naging subject ng warrant of arrest si alias Nonoy Boyboy dahil sa pagkakasangkot umano sa serye ng nakawan sa kanilang barangay. Nabilhan si Nonoy Boyboy ng isang sachet ng hinihinalang shabu gamit ang 5,100 pesos marked money. Nang siya ay maaresto, nakuha pa mula sa kanyang coin purse ang 5 karagdagang sachet ng iligal na droga kasamang buy-bust money. Samantala, 3 sachet ng hinihinalang shabu naman ang nakumpiska kay Toto Panot na nakalagay din sa isang coin purse na kanyang dala. Bukod dito, na-recover din mula sa mga suspect ang isang improvised break-type shotgun o sulpak na may bala. Sa kabuuan, 9 na sachet droga na tumitimbang ng humigit kumulang 35 gramo at may halagang tinatayang 238,000 pesos ang nakumpiska mula sa magkapatid. Kasalukuyang nakakulong ang mga suspect sa ICPS-2 Detention Facility at nakatakdang harapin ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dagdag pa rito, nahaharap din si Nonoy Boyboy sa kasong may kinalaman sa mga nakaraang insidente ng nakawan, habang si Toto Panot ay sasampahan din ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang illegal possession of firearms and ammunition. Muling ipinakita ng matagumpay na operasyon ng ICPS-2 ang determinasyon ng kapulisan na supilin ang iligal na droga at mapanagot ang kriminal sa lungsod. Isa itong patunay na patuloy na nakabantay ang PNP upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Albior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Arestado ng mga autoridad ang isang street-level individual sa isinagawang bypass operation sa Barangay San Joaquin, Magrohon, Leyte. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Maria Elena Singian. Ng mga autoridad ang isang street-level individual sa kinasang bypass operation sa Barangay San Joaquin, Macrohon, Southern Leyte. Bandang alas 10:56 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Southern Leyte Provincial Drug Enforcement Unit kasamang Macrohon Municipal Police Station at Southern Leyte Provincial Intelligence Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpiska sa sospek ang 18 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 4.3 gramo na nagkakahalaga ng 29,240 pesos, isang genuine 1,000 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at 2 pirasong 1,000 peso bill bogus money. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng Southern Leyte PNP katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa legal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa... Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Nauwi sa isang engkwentro ang paghahain ng warrant of arrest na nagresulta sa pagkasawi ng isang akusado at isang sugatan sa isinagawang operasyon ng mga kapulisan kung saan arestado din ang 2 lalaki sa kasong pagpatay sa Barangay Tamuntaka, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Tiniyak naman ng kapulisan na patuloy nilang isusulong ang kanilang operasyon laban sa mga individual na may kinakaharap na kaso
upang mapanagot ang mga ito sa ilalim ng batas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Alamin ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Angela Bandarlife. Arestado ang 2 lalaki na nahaharap sa kasong murder pagpatay matapos na uwi sa engkwentro ang paghahain ng warrant of arrest at nagresulta sa pagkasawi na isa akusado, habang isa naman ang sugatan sa isinagawang operasyon ng Dato Dinsinsuat Municipal Police Station alas 10 ng gabi sa Sitio Siawan, Barangay Tamuntaka, Dato Dinsinsuat, Maguindanao del Norte nito lang 19 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Esmail Madin, Chief of Police ng 2 MPS, ang mga naarestong suspect na sina alias Boto, sugatan, isang municipal level top 1 most wanted, alias Dave, na isa namang provincial level top 4 most wanted, habang kinilalang namatay na si alias Boots. Bandang alas 10:30 ng gabi, nang naturang petsa na isinagawa ang naturang operasyon, na nauwi sa palitan ng putok matapos matunugan ng mga akusado, ang operasyon at agarang nagpaputok ang mga ito. Patay ang isa sa mga akusado, habang isa naman ang sugatan na agad na isugod sa ospital. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PNP ang mga naarestong suspect at mga nakumpiskang ebidensya, habang patuloy na pinaghahanap ang makasamahan nilang nakatakas sa operasyon. Ang ating kapulisan ay patuloy na maglulunsad ng mga operasyon para mahuli ang mga taong may pananagutan sa batas upang mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima, at higit sa lahat mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad tungo sa minimithi natin na bagong Pilipinas. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlife, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Angela Bandarlife. Nakumpiska ang 7 gramong sachet ng hinihinalang shabu mula sa 2 suspect sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Purok 2, Dapco, Panabo City. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Aldin Cañazares. Ang lalaki ang naaresto ng mga otoridad matapos ang isang matagumpay na operasyon laban sa iligal na droga sa Purok 2, Barangay Dapco, Panabo City, dakong alas 6 ng gabi noong Agosto 20. Kinilala ang mga suspect na sa alias na Renz, 41 anyos, at alias Clarence, 23 anyos, pawang residente ng nasabing lugar. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng Panabo City Police Station sa ilalim ng direktang supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, katuwang ang mga tauhan ng 2nd Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Ayon sa inisyal na investigasyon, ibang undercover operative ang nakipagtransaksyon kay Renz gamit ang isang 500 pesos marked money. Matapos ang aktwal na bintahan, agad na inaresto ang suspect at na-recover mula sa kanya ang isang plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu. Kasunod nito, inaresto rin si alias Clarence at nasamsam mula sa kanilang pagmamay-ari ang karagdagang 3 sachet ng hininalang shabu at isang itim na sling bag. Tinatayang may kabuo ang timbang na 7 gramo ang lahat ng nakumpiskang iligal na droga na may halagang 47,600 pesos batay sa standard drug price. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Panabo City Police Station ang 2 akusado at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang paalala ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang masugpo ang paglaganap ng iligal na droga sa kanilang mga komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Aldin Cañazares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa mas pinaigting na operasyon ng mga kapulisan kontra iligal na droga, arestado ang isang individual sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Barangay Cannery Site, Polomolok, South Cotabato. Ang balitang hatid ni Patrolwoman Jovelyn Dodoso. Na operasyon laban sa illegal na droga ang isinagawa ng mga operatiba ng Polomolok Municipal Police Station katuwang iba't ibang personahe ng South Cotabato PNP sa Barangay Cannery Site, Polomolok, South Cotabato. Kinilala ang suspect na si alias John
32 anyos, may asawa, isang security guard at residente ng Purok Malipayon, Barangay Klinan 6 ng nasabing bayan. Nakumpiska sa suspect ang 0.3 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2,058 pesos, isang itim na pouch at 1,000 piso bill bilang buy-bust money. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon ay bahagi ng kampanya ng PNP Patrol laban sa illegal na droga upang tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan at mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jovelyn Dodoso, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo tuluyang magtapos, nais ko pong muling ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng Police News Network. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. At syempre pa, nagpapasalamat din po kami sa ating special guest co-host ngayong araw na walang iba kundi si Police Master Sergeant Aidelin Bustamante Barido, ma'am. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagkiisa sa layunin ng programang ito mo. Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP, Police General Nicolas Torre III, Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PICAG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng mga gigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Nicolas Torre III, at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa mga mahal naming kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat sila po ay nasa inyong mga telepono. Tumawag sa 911, darating sila sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Police Master Sergeant Aidelin Bustamante Barido, ang inyong Mrs. National Universe 2024 First Runner-Up. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.